Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Manang Felisa. Taong 1970. Aklan. Matapos ihipan ang dahon ng buyo, tinapal ito sa umbok na pisngi ng pasyente. Ilang ulit binulungan ng dasal bago dahan-dahang lumabas ang nakatagong insekto. 3 naglalaki ang bubuyog ang nahugot mula sa bibig ng biktima. Dali-daling inagapan ang iba pang sugat. Tinapos ang ritual na ligtas ang pasyente. Malala ang sumpa ng barang na dumapo sa anak niyo. Pero sa puntong to ligtas na siya. Ang gagawin niyo na lamang, ipainom sa kanya ang gamot na ibibigay hanggang sa maubos. Kung itatanong niyo kung bakit binarang ang bata, dahil ito sa inyo. Mang Romeo, wala kasing preno yung bibig kaya narindi ang mambabarang. Kawawa naman ang anak niyo kasi siyang pinagbuntunan. Wika ni Manang Felisa. Sino naman ang mambabarang? Ano bang ginawa ko sa kanya para ganyanin ang anak ko? Kakasabi ko lang ho. Tignan nyo nga naman. Sasagutan nyo pa lang nagtataas na kayo ng boses. Malamang pagkakainteresan kayong patahimikin. Ayos sana ko ikaw ang naagrabyado kaso pati bata na damay. Sino ba ang mambabarang na yan nang mapatay ko? Kung makaperwisyo naman siya. Akala mo kung sino Sabihin mo sa akin ang pangalan. Sinenyasan ni Manang Felisa ang anak na lalaki ni Mang Romeo. Pinalabas ang matanda dahil kahit ano pa ang sabihin, patuloy na igigiit ang kagustuhan. Matapos bigyan ng gamot ang kaanak ng pasyente, nagpahinga na rin ang manggagamot. Komportabling naupo sa tumba-tumba nang marinig ang lagapak sa likod ng bahay. Tunog pa lang, alam na ng matanda kung sino ang may gawa. Hindi sana papansinin dahil magpapahinga pa. Pero sunod-sunod ang kalampag sa labas. Inis na pinuntahan. Natigilan nang makita ang gabay na elemento. Pasan-pasan ng kalabaw. Wala na itong malay at ginawang laruan. Sus Mariosep, kailan ka pa titigil sa pangungolekta ng kalabaw? Hindi ko na mabilang ang inuwi mo. Saan mo yan kinuha? Ang tanda-tanda mo na. Kung makaperwisyo ka para kang bata. Sa kabila ng paninita ni Manang Felisa, patuloy pa rin sa paglalaro ang bungisngis. Hagigik ng hagigik habang pinaglalaroan ang kalabaw. Maya-maya pa tumigil din ng batuhin ng matanda. Nakasimangot na lumingon. Gusto ko lang maglaro. Kung makasermon ka, akala mo napakalaki ng kasalanan. Napakalaking kalat ng ginawa mo. Kaninong kalabaw ba yung kinuha mo? Ako, hindi ko alam kung sinong santon tatawagin ko para kalugin niyang ulo mo. Pati yata ako magkakasala Hindi kita natuturuan ng tama. Napailing na lamang si Manang Felisa dahil kahit anong sabihin sa elemento, hindi susunod. Makikinig lang pero hindi titigil sa kalokohan. Bumalik na lamang siya sa loob, nagpatuloy sa pagpapahinga. Kaso nga lang sa ingay ng elemento, hindi rin makatulog. Kinabukasan umugong ang usap-usapan tungkol sa pagkawala ng kalabaw ni Mang Gastor. Napatanda ng krus si Manang Felisa dahil bukod sa may impluwensyang negosyante, mambabarang ang yumaong ina. Dali-daling umikot sa tahanan, sinermonan ang elemento. Hindi man ito makikita dahil tirik ang araw, alam ng matanda na naririnig siya nito. Sa dinabi-dabi ng kalabaw na pwede mong paglaruan, bakit kay Mang Gastor pa? Mambabarang ang ina niya nung araw. Matagal nang namayapa. Paano kung minana ni Mang Gastor ang kakayahan? Oo, walang balita na mambabarang siya. Pero paano kung sa puntong to gamitin niya ang kakayahan?
Ikaw, Inggis, ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung paano kita pagsasabihan ng maintindihan mo kagad ang lahat. Naririnig ko ang hagik-gik mo. Talagang lagot ka sa akin mamayang gabi. Manang Felisa, magandang araw sa inyo. Ano pong meron at parang may kinakausap ka diyan? Ito ba ay parte ng pagiging manggagamot? Wika ni Mang Gastor. Nagulat si Manang Felisa sa biglaang pagsulpot niya. Kinabahan dahil baka narinig ang mga sinabi niya. Ay, magandang araw din sa'yo. Ano lang, parte ng ritual para pakinggan ang kalikasan ng panalangin ko. Kailangan nating makipag-ugnayan sa kalikasan dahil ito ang pinagkukunan ng herbal na gamot. Ay, ikaw ba nung meron at naparito ka? Naglilibot lang ako sa lugar natin. Hinahanap ko ang kalabaw ko. Yun na lang ang alaala ng yumao kong ina. Talagang nawala pa. Mahalaga ang kalabaw na yun sa akin. Kaya hahanapin ko kahit abutin man ng siyam-siyam. Wala ka bang nakitang dumaan dito? Napigtas kasi ang tali kaya nakawala. Ay nako, hindi ko talaga alam. Bihira kasi akong makapansin ng kaganapan dito sa labas. Palagi ako nasa loob eh. Hindi ka ba nag-utos sa mga tao para maghanap? Nag-utos pero wala silang mahanap. Sige lang, babalik din yun mamaya. O siya, maraming salamat. Sa pag-alis ni Mang Gastor, binalingan ni Manang Felisa ang elemento. Nakita mo na, Inggis. Huwag lang talaga maisip na Mang Gastor na gumamit ng pinagbabawal na karunungan. Kapag nagkataon, pareho tayong mananagot. Hindi naman natin papabayaan ang isa't isa, hindi ba? Talagang sumasagot ka pa, Inggis. Kapag nalaman ni Mang Gastor na ikaw ang kumuha, tuturuan ko siya kung paano kang mahuli. Napeperwisyo na ako sa kalokohan mo. Napabuntong hininga si Manang Felisa. Sa halip na seryosohoy ng bungisngis, humagigik na lamang ito. Pagsapit ng takip silim, may pasyenteng dumating. Napailing na lamang si Manang Felisa dahil walang pinagkaiba sa pasyente kahapon. Biktima pa rin ng pambabarang. Maga ang muka. Lumobo ang tiyan. Ang pinagkaiba nga lang hindi bubuyog ang insekto, kundi langaw. Naantala ang panggagamot dahil bigla itong nagdudumi. Napakaraming nilabas at may kasamang insekto. Hinayaan munang ilabas ang lahat bago pinainom ng pangunahing lunas. Nagdikdik ng luyang itim na hinalo sa langis na mula sa niyog na may 3 mata ang bao. Dahan-dahan itong pinainom sa pasyente. Nang tumigil sa pagdumi, saka sinimulan ang orasyon ng barang. 3 bao na may 3 mga mata ang tinirikan ng kandila. Nakapatong ang palad sa ulo ng pasyente. Habang gumuguhit ng simbolo sa hangin, patuloy pa rin sa pagsambit ng orasyon. Maya-maya pa kusang lumabas ang insekto na nakatago sa kawalan. Muli, pinainom ng langis na may luyang itim at inihipa ng orasyon. Nang bumuti ang kalagayan ng pasyente, saka sinimulan ang pagtatawag ng mambabarang sa espiritual na pamamaraan. Sa paintulot ni Manang Felisa na sumapito, nangisay ang katawan ng biktima bago sinapian. Nanlilisik ang mga mata. Buo ang boses nito at halatang lalaki ang mambabarang. Wala itong bukang bibig kundi pagmumura at bakas na bakas ang galit. Hindi ko inaasahan na sa tinagal ko sa larangan, may magtatagumpay na tawagin ako sa spiritual na pamamaraan. Kumusta manggagamot? Ang lakas ng loob mong makialam sa biktima ko. Handa ka bang kumalaban sa akin? Mangmang ka ba? Paano kung hindi mangyayalam pasyente kong binarang mo? Mataas ang kaalaman mo sa larangan. Pero sobrang mangmang mo naman sa parteng yan. Mariosep ka. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ng batang to para patawan mo ng sumpa? Hindi ka ba naawa? 10 taong gulang sinumpa mo na. Kung hindi namimili ng edad ang panggagamot, ganon din ang pambibiktima.
Masyado kang mangmang sa parteng yan, manggagamot. At saka, kailangan pa ba na may dahilan? Pwede namang basta na lamang magpakawala ng sumpa. Tuwang-tuwa ang mambabarang. Si Manang Felisa sa kabilang banda ay hindi natutuwa. Humugot ng punyal na yari sa kahoy, tinutok sa tiyan ng biktima. Hindi mababahala dahil direkta itong tatama sa katawan ng mambabarang, hindi sa pasyente. Alam mong hindi ako nakikipagbiruan. Sumagot ka ng maayos. Ano ang pangalan mo? Saksakin mo man ako, hindi ako magsasalita. Ano pang inaantay mo? Sige, gawin mo. Ganyan kayo eh. Kung hindi madadaan sa usapan, gagamitan nyo ng dahas. Sige, ituloy mo. Nang masagad ang pasensya ng manggagamot, hindi nagdalawang isip sa pagdiin ng punyal. Kaso nga lang, laking gulat dahil dumugo ang tiyan ng biktima. Sa pagkakalam ni Manang Felisa, dapat sa katawan ng mambabarang, subalit pasyente ang napinsala. Kagad itong inagapan, lalong nagtaka kung paanong nakawala ang espiritual na kamalayan ng mambabarang kahit hindi pa tinapos ang ritual. Bago ito, inasikaso muna ang sugat ng pasyente. Sa paglipas ng oras napapaisip si Manang Felisa kung sino ang mambabarang. Sa ilang dekada na paninilbihan sa larangan, ngayon palang nakasalubong ng ganito. Sa kalagitnaan, lumitaw ang gabay na elemento, muling dinagdaga ng perwisyo. Lumagalpak sa lupa ang katawan ng kalabaw, wala itong buhay. Nakapamewang na hinarap ang bungisngis. Hoy, Ingis, ako na ba? Gabi-gabi ka na lang nag-uwi ng kalabaw. Hindi na ba talaga magbabagong ugali mo? Alam kong nahuhumaling ka sa hayop na yan. Pero maghinay-hinay ka. Hindi na makatarungan ng ginagawa mo. Hindi naman ako mahuhuli ng may-ari at sakitin ang isang to. Tinulungan ko lang ang may-ari sa pagligpit. Anak na, ay nako. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo. Ang tanda mo na sana kaso. Ewan ko ba, hindi ka marunong makaintindi. Ano ba ang dapat kong gawin para tumigil ka sa pagnanakaw ng kalabaw? Ilang beses nang napailamos ng muka si Manang Felisa. Pero ang gabay na elemento, walang pakialam. Tuwang-tuwa ito habang nilalaro ang bangkay ng kalabaw. At dahil wala nang magawa, pumasok na lamang ng tahanan, naganda upang magpahinga. Kaso paglipas ng ilang sandali, napabangon sabay kita kay Ingis. Pinapatago dahil natunugan ang ugong ng sasakyan ni Mang Gastor. Katulad ng inaasahan, pinarada ng matanda ang sasakyan sa kalagitnaan ng bakanteng lote. Hindi malinaw kung ano ang ginawa dahil sa kadiliman ng paligid. Pero isa ang nasisiguro ni Manang Felisa, hinahanap nito ang nawawalang kalabaw. Hindi may tago ang kaba dahil ilang ulit itong tumingin sa tahanan. Lihim na napadasal na sana'y hindi maghinala. Pero lalo lang nadagdagan ang alalahanin ng lumapit ito. Kunot noong napatitig si Manang Felisa sa matanda. Normal kong titignan, pero para bang may nangyayaring hindi maipaliwanag. May naaamoy siya, na bakas mula sa kaliwa. Manong, napagawi uli kayo. Hanggang ngayon ba hindi pa rin bumabalik ang alaga mo? Tama ka. Hindi ako matahimik hanggat hindi ko siya mahanap. Napagod na ako kakalibot. Pwede bang humingi ng tubig? Abay, oo naman. Teka, sandali, kukuha kita. Maupo ka muna dyan. Nagtungo ng kusina si Manang Felisa, pero hindi iniwanan ng tingin si Mang Gastor. Sa napapansin ng manggagamot, panay ito suri sa paligid. Hindi maiwasang kabahan dahil dumako ang tingin sa puno sa likod ng bahay.
Kagad bumalik dala ang tubig para agawin ang atensyon. Nakakalungkot talaga ang pagkawala ng kalabaw. Pakiramdam ko'y nakalibing ang kalahati ng aking buhay. Siya kasi ang kasakasama ko sa buhay. Kausap sa tuwing walang kakwentuhan. Para ko siyang anak, kaibigan, kaalalay. Tapos biglang nawala. Ni hindi man lang nag-iwan ng bakas kung ninakaw ba o kung ano. Pero kung sinadya talaga siyang kunin, wala kong pakialam kung sino ang magnanakaw. Siguradong matitikman niya ang galit ko. Bakas sa boses at pagmumuka ang galit. Hindi na lang din umimik si Manang Felisa at baka madulas sa pagsasalita. Pagkatapos makainom ng tubig, kaagad ding nagpaalam si Mang Gastor. Kaso hindi pa rin matigil kakatingin sa paligid. Habang lumalakad palayo, saka lang nakahinga si Manang Felisa nang umandar ang sasakyan. Nagmarcha sa likod ng bahay, binulabog ang natutulog na gabay. Ingis! Huwag ka matulog dyan, gumising ka! Kailangan nating mag-usap. Tignan mo ang nangyari. Hindi nalalayong matuklasan ni Mang Gastor ang ginawa mo sa kalabaw niya. Sabi ko sa iyo tigil-tigilan mo ang kaibangan sa kalabaw. Wala na. Nandito na tayo sa punto kung saan makakaharap natin ang anak ng mambabarang. Ano naman ang kinakatakot mo? Kahit buhay pa ang Gastor na yan at ang nanay niya, kahit magtulungan sila, hindi niya makakaya ang puwersa natin. Masyado kang matatakutin. Sa inis, dumampot ng bato si Manang Felisa. Pinagbabato ang nakalambitin sa itaas ng puno. Ay nako, kahit anong sabihin sa'yo binabaliwala mo lang. Sa tingin mo ba biro ang nangyayari? Palibasa masyado kang bilib sa sarili mo. Napakataas ng tingin. Inggis, kahit gaano ka kalakas, hindi mo masisiguro kung sapat yan pang tapat sa kalaban. Huwag mong mamaliitin si Mang Gastor. Kilala ko ang yumao niyang ina. Ito lang ang pakiusap ko ngayon. Makinig ka. Itigil mo ang pagnanakaw ng kalabaw. Magagawa mo ba? Sumimangot ang elemento. Bagsak ang mga balikat. Bakas ang lungkot. Hindi ito sumagot. Nagdadabog na tumalikod at naglaho. Napailing na lang si Manang Felisa. Hindi umaasa na makikinig ang elemento sa kanya. Pero ganun pa man, patuloy na nagdarasal na sana'y maunawaan nito ang pinupunto niya. Dumaan ang mga araw na aligaga sa panggagamot si Manang Felisa. Sunod-sunod ang pagdagsaan ng biktima ng barang. Sa napapansin ng manggagamot, pare-pareho ang sintomas at kalagayan ng lahat. Magsisimula sa simpleng pananakit ng ulo. Pagdaan ng mga araw, unti-unti nang mararanasan ang epekto ng sumpa. Iba-iba ang epekto. Ang iba lumulobo ang tiyan at nagtatae. Ang iba naman maga ang muka. At may nagtatagong insekto sa loob ng bibig. At ngayon sa panghuli, napapakamot ng ulo kung paanong gagamutin. Buong katawan ng namamanhid. Naigagalaw naman pero walang lakas. Kung titignan ng pasyente para itong pagod sa buong araw na pagtatrabaho, nang kausapin ng kaanak, sabi ng asawa nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan nung gabi. Magdamag ang pag-aaway na maging ang mga kapitbahay ay nabulabog. Kinabukasan natagpuan na lang ito nakatayo sa likod ng bahay. Walang emosyon. Tulala. Maya-maya pa biglang natumba at gano'n na ang kondisyon. Mahaba-habang ritual ang isinalang. Naubos ang pahina ng libreta kakabasa. Ilang kandila ang naupos. Bote ng langis ang naubos. Sumasakit na ang katawan ni Manang Felisa sa walang tigil na pagsuri. Nang wala pa ring pagbabago at hindi pa matukoy ang kinalalagyan ng insekto na may karga ng sumpa, lumabas para hanapin ang bungisngis. Kaso ginulat ang manggagamot sa presensya ni Mang Gastor. Nakatingala ito sa punong tinitirahan ni Inggis.
seryoso at animoy lihim na nagriritual. Sa takot na matuklasan ng gabay, kagad inagaw ang atensyon nito. Mang Castor, magandang hapon, naparito kayo. Napadaan lang at wala ka bang napapansin na nilalang sa lugar na ito? Pakiramdam ko ay may umaaligid sa lugar. Kailangan nating itaboy kung meron man dahil dagsaan ng biktima ang bahay mo. Iiwas lang tayo sa mga posibilidad na ikakapahamak ng mga pasyente mo. Ay ganon ho ba? Sa tagal ko rito wala naman akong napansin. Baka napadaan lang o kung ano. Pero tama rin ho ang sinabi nyo. Kung sakali man na may umaaligid, dapat nating itaboy. May pasyente pa naman ako sa loob ngayon. Habang sinasabayan si Mang Gastor, lihim na naghatid ng mensahe si Manang Felisa sa gabay na elemento. Pahirapan dahil ayaw nitong umalis sa puno. Kinakabahan na ang manggagamot dahil sa puntong ito. Bumigkas ng orasyon ng matanda. Sa pagkataranta, sinabayan kaya napatitig si Mang Gastor. Ang sinambit niya kasi, pangtaboy ng elemento, samantalang ang sa kanya ay pagtatawag. Sa huli ay nakahinga dahil nakinig na ang gabay, pansamantalang lumipat sa ibang puno. Nang ibalik ni Mang Gastor ang pansin sa elemento, kunot noong napatingala sa harapan ng puno. Lihim na napangiti si Manang Felisa. Tinigil na din ito ang ginagawa. Tama ka nga siguro. Marahil napadaan lang ang elemento. Pero kung sakali mang babalik pa at manggugulo, tawagin mo ko. Ako mismo ang haharap sa lapastangan na yan. Matanong nga kita, sa pananalita mo parang may pantapat ka sa elemento. Anong karunungan mo, Mang Gastor? Sa napapansin ni Manang Felisa, tila ba natauan si Mang Gastor sa tanong niya. Natahimik, napaayos ng tindig, nagdadalawang isip kung ano ang isasagot. May kaunting nalalaman lang. Magbula kasi nang mawala ang kalabaw ko, hindi ko naiwasang aralin ng bagay na yan. Sa pakiwari ko kasi, kung hindi tao ang kumuha ng alaga ko, marahil isang nilalang na nahuhumaling sa kalabaw. Si Manang Felisa naman ngayon ang hindi makaimik. Napalunok ng laway, pilit itinago ang reaksyon sa takot na matunugan ng matanda. Sinuri muli ni Mang Gastor ang paligid at nang wala nang mapansin, doon na siya nagpaalam. Igis! Igis! Kung naririnig mo man ako, huwag ka munang bumalik dito sa puno mo. Hindi natin alam ang gagawin ni Mang Gastor. Hindi pa kita masikaso dahil may pasyente ko sa loob. Tsaka lang muna, antayin mo ko. Buntong hiningang tinalikuran ng puno at bumalik sa loob. Sa puntong ito, nagulat si Manang Felisa sa natuklasan. Nang suriin muli ang pasyente, may senyales na nasa malapitan ang mambabarang. Lumala ang kalagayan, lalong namutla. Kahit katiting na lakas ay wala na. Kanina ay nakukuha pa nitong kumurap. Ngayon ay hindi na. Binasa ng dasal mula sa libreta at dahil hindi madaan sa kapa ng kamay, sinugatan ni Manang Felisa ang posibleng pinagtaguan ng insekto. Sumakto ang tantya dahil nang sugatan ang talampakan, may nahugot na linta. Sobrang liit, subalit busog na busog sa dugo ng biktima. Bumaling sa kabila. Sa pagkakataong ito, dalawa ang nahugot na linta. Nang matanggal ang lahat, agarang binalot ng buyo ang sugatang talampakan at tinabunan ng bao. Pinausukan ng kamangyan at iba pang sangkap. Sinundan ng muling pagbabasa ng libreta. Sa kalagitnaan napatingin sa garapon na pinaglalagyan ng mga linta. Mula sa pagkamatay, bigla-biglang nabuhay. Nangisay ang biktima. Nanginginig. Kagad nilunasan. Sa kabutiang palad na agapan naman at para hindi na maulit pa, pinuksa ang mga linta. Pinalipas ang oras at sa puntong ito,
Nakahinga dahil unti-unting bumuti ang kalagayan ng pasyente. Felisa, kumusta ang pamangkin ko? Magaling na ba siya? Nakilala mo ba mambabarang? Ginulat si Manang Felisa sa pagbungad ni Mang Romeo. Kagad itong lumapit sa pasyente at sinuri ng tingin ang kalagayan. Kaanak mo ang lalaking to. Parang suki naman yata ng barang ang pamilya mo. Mang Romeo, masamang tao ba ang mga ninuno niya? Ang tumatanggap ng parusa ang mga bagong salta. Oy Felisa, ayos-ayusin mo pananalita mo ah. Kung makapanghusga ka, kumusta ba ang kalagayan ng pamangkin ko? Sino ang mambabarang? Hinasa ko na ang lahat ng patalim sa tahanan. Handa na yon. Pangalan ng mambabarang na lang ang kulang. Sa ngayon, hindi pa kaya ng katawan ng pasyente ang espiritual na pagtawag ng mambabarang. Hindi natin pwedeng pilitin dahil sa pasyente rin ang epekto. Kung makakapag-antay ka ng ilang araw, malalaman natin yan. Ganun ba? Felisa, biktima nung nakaraan ng anak ko. Ngayon naman ang pamangkin ko tapos sasabihin mo, hindi mo pa rin alam kung sino ang mambabarang. Nako, hindi mo yata ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Kung makapanghusga ka, parang alam mo kung gaano kahirap ang trabaho ko. Hindi pa malalaman dahil masyadong maingat ang kalaban. Minsan ko nang nakausap sa espiritual na pamamaraan ng mambabarang. Kaso maiksing panahon, nakuha niyang kumala sa ritual nang walang pahintulot ko. Ibig sabihin hindi siya basta-basta. Kung pipilitin ko, mamamatay ang pasyente. Ano ba naman yan? Akala ko pa naman malalaman ko na ngayon. Gusto ko nang patayin ang hayop na yan. Maging si Manang Felisa hindi na makapag-antay na malaman kung sino nga ba ang kalaban. Kaso nga lang kagaya ng sinabi niya, mahabang proseso ang kailangan dahil maingat ang kalaban. Tuloy sa pagbabantay ng kalagayan, oras-oras din ang pagpapalit ng buyo at bao, maging ang pagpapausok sa paa ng pasyente. Ilang araw din ang lumipas bago ito nakalakad. Pinayagang umuwi pero pinabaunan ng gamot. Sa puntong ito, tinipon ni Manang Felisa ang mga garapon na pinaglagyan ng mga insektong kinargahan ng sumpa. Higad, linta, bubuyog at langaw. Ito ang tipikal na instrumento ng barang dahil mabilis lang kumapit sa katawan ng tao. Habang tinitignan ng mga ito, nagulat ng biglang mabuhay. Masyadong agresibo na parabang nasa paligid ng mambabarang. Paghawi ng kortina, napako ang tingin sa hindi kalayuan. Nakaparada ang sasakyan ni Mang Gastor at ito'y gumagapas ng talahib. Masyado itong abala sa gawain na panay ang pagyuko. Nang sulyapan ang mga insekto, hindi maiwasan na manggagamot ang magduda. Upang malaman ng hinala, lumapit sa matanda. Nagpanggap siyang kukuha ng gulay sa kabilang taniman na malapit lamang sa ginagapasan nito. Ngayong nasa malapitan, klaro kay Manang Felisa na hindi lang gapas ang ginagawa. Bumubuka ang bibig na tanda ng pag-oorasyon. Natigilan ito nang mapansin siya. "Manang, nariyan ka pala! Ang aga mo yatang magluto ng gulay. Tamang-tama yang ipares sa manok." Ay ko pala mano. Walang manok kaya tamang gulay lang. Mabuti na rin ang ganito para puro sustansya. Nariyan ka pala. Akala ko lumakad ka doon kasi sasakyan mo lang ang nakita ko. Gumapas ka pala ng talahib. Nahanap mo na ba ang baka mo? Hindi pa. Pero gusto ko lang magtambak ng pagkain para pagbalik niya, merong lalantakan. Talahib at puno ng saging ang paborito nun. Nakakuha na ako ng saging kanina, kaya itong talahib na lang ang kulang. O siya, mauna na ako. Tumango lamang si Manang Felisa. Tahimik na sinundan ng tanaw ang papalayong matanda. Nagmamadali sa pagbalik ng tahanan nang mapansin ang pagkumpas ng kamay nito. Katulad ng inasahan,
Muling namatay ang mga insekto. Dinaan sa ritual. Sa puntong ito nabura ang bakas. Ngayon sigurado na ako kung sino ang kalaban. Kaso parang mahihirapan akong kumprontahin. Kaibigan ang turingan namin sa isa't isa. Ngayon pa nga pareho kaming maingat sa bawat galaw. Ay nako, mahirap to. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi malaman kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Aligaga sa pag-iisip. Nadagdagan pa ng matanaw si Ingis. Ang dambuhalang elemento. May ninakaw na namang kalabaw. Dumagungdong ang hagikgik dahil sa puntong ito. Dalawa ang tinangay. Nanlumong napatitig si Manang Felisa. Ibinalandra pa ito sa harapan ng manggagamot. Tignan mo! Dalawa ang laruan ko. Kung naabutan kong isa, tatlo sana. Ingis, sagutin mo nga ako. Saan mo itinatambak ang mga kalabaw? Matagal ka na sa gawaing yan. Pero hindi mo sinasabi sa akin kung saan napupunta ang katawan ng binibiktima mong hayop. Diyan lang sa tabi-tabi. Huwag kang mag-alala. Kapag sawa na ako, ibabalik ko naman sa tunay na may-ari. Paano mo ibabalik? Kapag kinuha mo mga yan, buhay pa ba? Dito palang wala ng hininga. At pwede ba, kahit isang beses lang magpaawat ka? Ingis! Malinaw na kung sino ang kalaban, si Mang Gastor. Hindi ko alam kung paano siya tatapatan. Sinabi ko sa iyo na ako ang bahala. Pasugurin mo ang matanda kahit ngayon na. Punong-puno ka ng kahambugan. Huwag mong minamaliit ang kakayahan ni Mang Gastor. Kilalang kilala ko ang yumao niyang ina. Ilang albularyo na ang pinatay niya. Nasawi yon gawa ng katandaan, hindi ng epekto ng mula ng puwersa ng kanan. Ibig sabihin, walang panama ang anumang lihim na karunungan. Sinasabi ko rin na huwag mong ugaliing maging takot. Nakakasagabal sa katapangan. Kung tutusin, madali lang ang Gastor na yan. Pero dahil inuuna mo ang takot, binabalot ng karuwagan ang isipan. Subukan mong iwaksi nang magpatuloy ang daloy ng puwersa ng katapangan. Kahit ano pang sabihin mo, kambuga ng tawag dyan. Palibasa wala sa bukabularyo ng lahi mo ang matakot. Manakot, oo, pwede pa. Ay nako, kung pwede lang kitang itakwil, ginawa ko na. Ikaw lang yata ang gabay na perwisyo. Matapos nun, nabigyan din ng oras si Manang Felisa upang makapagpahinga. Kung dagsaan ang pagdayo ng pasyente nung nakaraan, ngayon naman ay wala masyado. Pero hindi nangangahulugan na ito ang oras ng pagtunganga. Inihilera ang mga garapon ng insekto. Nangangamoy at nabubulok na ang iilan. Maingat na nilapag sa mesa upang idaan sa ritual. Ilang ulit ding isinalang, subalit wala ni katitig na bakas. Kung dati kahit papano may makukuha, ngayon ay buradong-burado. Gayunpaman, hindi na rin ito kakailanganin dahil sa naakto ang kilos ni Mang Gastor nung araw. Sa simpleng galaw, pero sapat na para masabing ito ang mambabarang. Gumayak si Manang Felisa. Sinadyang puntahan ang bahay ng matanda. Mataas ang bakod at maraming bantay na aso. Malayo pa lang siya, pero lahat ng mga ito ay nakatahol na sa kanya. Dito lang din napagtanto na si Ingis ay nakikita ng mga aso. Ingis, ano ba? Gusto mo yatang mabuking tayo kaagad? Umuwi ka nga! Ngayon mo lang ako sasama. Papauwiin mo pa kaagad. Hindi na nga ako nag-asawa dahil ayoko ng perwisyong anak. Pero nandiyan ka naman. Umuwi ka na, sabi eh. Nagkakagulo na ang mga aso, hindi mo ba nakikita? Kapag tayo nabuking, malalagot ka sa akin. Dumagdag sa inis ni Manang Felisa ang inasta ng gabay. Nalingat lamang siya ng kaunti. Nakasunod na naman ito sa kanya. Ilang sandali pa silang nagtalo bago ito nakinig. Kagad na paayos ng paglingon. Nakatayo na si Mang Gastor. Para kang baliw dyan sa totoo lang. Halika, saktong dating mo.
Naganda ako ng merienda. Sa beranda sila tumambay. Sa ngiti ni Mang Gastor hindi mapakali si Manang Felisa. Magaan ang pakikitungo at maiisip mong may masamang binabalak sa likod ng malalapad ng ngiti. Gayunpaman, hindi nagpahalata ang manggagamot. Ito ay tsaa mula sa kaibigan kong negosyante. Ito namang kakanin mula sa kaibigan ko sa bayan. Iba talaga kapag marami kang kakilala, marami ang nagbibigay. Kumain ka na. Napahugot ng hininga si Manang Felisa nang mapansin ang nakandang pagkain. Normal lang naman sa paningin, pero nang lihim na lapatan ng orasyon, dito napagtantong may kasamang lason. Si Mang Gastor sa kabilang banda, kain ang kain, nasa malayo ang tingin, nakangisi pa rin. Pinagtatawanan ni Manang Felisa ang pag-akto. Kumuha ito ng kakanin at tumigop ng tsaa. Nang sumulya pang matanda, nginitian niya pabalik. Panay pag-aaya na damihan ang pagkain. Nagdahilan siya na nakapagmeryenda na sa bahay, kaya kaunti lamang ang makakain ngayon. Dahil hindi pwedeng ibalik ang kakanin na walang bawas, lihim na kinontra ang lason para magawang lunukin. Hindi inasahan ni Manang Felisa na aabot sa punto, palihim silang magpapalitan ng atake ng kaibigan. Ilang dekada na magmula nang nagkakilala sila. Buhay pa noon si Mang Gastor. Iba ang pagkilala niya rito dati. Mabait. Malayong malayo sa ugali ng ina. Subalit parang lumalabas na ngayon ang tinatagong budhi. Nga pala Mang Gastor, gabundok na ang nakatambak na talahib. Nagsimula ng malanta ang iilan. Ilang araw na rin ang lumipas, pero hindi pa rin nahanap ang kalabaw mo. Seryoso ang tingin ng matanda. Umusog ito ng kaunti para malinaw na marinig ng manggagamot ang sasabihin. Ang totoo niyan nahanap ko na, ngunit ginagawan ko pa ng paraan para maghilom ang sugat. Natagpuan ko sa kakawyan, malaki ang pinsala sa katawan. Baka bukas o susunod na mga araw makikita mo na siya. Kinilabutan si Manang Felisa sa sinabi ng matanda. Ngumiti na lang din siya para hindi mahalata. Matapos ng usapan, nagpaalam na rin. Hindi mapakali ng makauwi, nanginginig pa rin sa takot sa ideyang pumasok sa isip. Nang sulyapan si Ingis, lalong nadagdagan ng pangamba. Hindi rin lubos maisip na ganito ang takbo ng kaganapan. Nung una kasi itong nagpakilala bilang gabay, seryoso at maaasahan sa lahat. Subalit ngayon, hindi mawari kung ano ang nalanghap na hangin. Masinsinang pag-uusap ang naganap sa pagitan ng manggagamot at gabay. Pinagpasalamat ni Manang Felisa. Seryoso si Ingis sa puntong ito. Pinaintindi ang mga bagay-bagay at muling binalaan tungkol sa pangunguha ng kalabaw. Sa kabila ng pagtango nito, hindi pa rin nakumbinsi ang manggagamot na pumasok sa utak ang lahat ng sinabi. Ingis naman, sana ito na ang huli kong pakiusap. Huwag mo nang dagdagan ng problema. Sa puntong ito, nagsisimula na ang laban natin kay Mang Gastor. Natatakot ako, Ingis. Masyadong kalmado si Mang Gastor. Hindi ko mabasa ang galaw niya. Hindi lang tayo ang dapat mabahala dahil siya ang mambabarang sa mga pasyente ko. Sinabi ko na sa'yo, kahit magtulungan sila ng namayapang ina, wala silang laban sa akin. Kahit umatake sila ngayon. Kahambuga ng inuuna mo, Ingis. Pwede bang isang tabi ang pagbibiro? Hindi to ang oras para sa ganyan. Seryosong usapan ito. Hindi din ako nagbibiro. Maniwala ka. Sandali. May naririnig akong kalabaw. Anak ng kalabaw talaga. Kakasabi, Igis! Igis! Sus Mariosep, mamamatay talaga ako sa konsumisyon! Hindi niya na hinabol ang gabay dahil wala ring magagawa. Pumasok ng tahanan para magpahinga. Subalit natigilan
nang mapansin ang umaaligid. Hindi man ito nakikita. Sigurado ang manggagamot na may matinding banta. Umaktong walang napansin, pero sa sulok ng tingin binabantayan ang galaw ng hindi pa nakikilalang kalaban. Unang pumasok sa isipan si Mang Gastor, pero iba ang samyo kumpara sa matanda. Kahit ang orasyon sa hangin, hindi kayang matukoy kung sino ito. Umiwas lang din siya sa paggamit ng karunungan upang hindi matunugan. Maya-maya pa natunton ang kinalalagyan nito. Isang lalaki na sa tansya ni Manang Felisa. Hindi lang malinaw ang mukha dahil madilim ang lugar. Nang maramdaman ang binatong atake, saka siya kumilos para kontrahin. At sa mga oras na ito, nagpalitan ng lakas sa pamamagitan ng orasyon laban sa orasyon. Sa unang atake pa lang, hindi makapaniwala dahil basag na basag ang depensa ng manggagamot. Umabot pa sa punto na humingi ng saklolo sa gabay. Kaso nga lang, hindi mahagilap. Maya-maya pa, dumudugo na ang ilong ni Manang Felisa tanda ng pinsala. Dahil hindi madaan sa simpleng orasyon, kumuha ng libreta, nagsindi ng itim at pulang kandila. Sa puntong ito kahit papano nagawang tapatan ng kalaban. Tuloy-tuloy ang pagbabasa ng libreta hanggang sa dahan-dahang umatras ang kalaban. Hindi naglaon na malaya na lang ni Manang Felisa. Wala na ito. At kung kailan tapos na ang laban, saka lumitaw si Inggis. Anong nangyari? Bakit duguan ka at nangihina? Sinong napastangan na sumasaray ko? Hindi napigilan na batuhin ang gabay. Nagtatanong ka pa talaga. Nasaan ka ng mga oras na inaatake ako ng kalaban? Ilang ulit kitang tinawag pero hindi ka sumagot. Kumusta pa? Ang sarap mong pukpukin. Pasensya. Pero wag kang mag-alala. Kilala ko kung sino talaga ang mambabarang. Una pa lang, alaray ko. Ang sarap mong... Ay, naku! Alam mo na pala nung simula pa lang, bakit hindi ka nagsalita? Unang araw pa lang, hindi na ako makatulog kakaisip. Tapos ikaw, alam mo pala, halika nga dito. Halika dito! Nagabula ng dalawa. Hindi mapigilan ang bugso ng galit para sa elemento. Huminto rin ang tumapat sa puno dahil bigla itong naglaho. Kumalma na rin siya bago pa atakiin sa puso. Kaso nga lang, hindi na magawang magpahinga dahil bumungad si Mang Gastor. Masama ang tingin, bakas ang galit sa pagbumuka. Palipat-lipat ang titig kay Manang Felisa at sa puno. Maya-maya pa, natukoy ang gabay na elemento. Gusto ko sanang palihim na umatake para sana maging kapanapanabik ang laban. Kaso hindi ko maiwasan. Nalaman kong may tinatago kang elemento. Hindi ko inasahan na sayo ang bagay na ito. Ang buong akala ko, likas ang kakayahan mo sa panggagamot. Yun pala ay merong gumagabay sayo. Isang bungisngis na nahuhumaling sa kalabaw at siyang tumali sa alaga ko. Anong problema? Binalik ko ang alaga mo. Ikaw pa nga ang kumuha doon sa gubat. Tapos sinubukan mong buhayin sa pamamagitan ng ritual. Pero hindi na kilaya pa. Napairap na lamang si Aling Felisa sa gawin ni Inggis. Wala nang dahilan pa para magtago. Pinakita ng elemento ang sarili. Nagpakita ka ring hayop ka. Hindi mo ba alam, pinakamahalagang yaman ko ang kalabaw na yun? Hindi. Kalabaw lang naman yun. Kung gusto mo, palitan ko pa. Inggis, nababaliw ka na ba? Sumasagot ka pa, Mang Gastor. Pagpasensyahan mo ang ginawa ng gabay ko. Ako na mismo ang humihingi ng dispensa. Hindi madadaan sa tawad ang nangyari, Felisa. Tinuring kitang kaibigan,
pero palihim mo kong tinatraidor. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam ang ginawa ng hayop na yan sa kalabaw ko. At nung nalaman mo, wala ka man lang ginawa. Tama na ang satsat. Kung hindi madadaan sa usapan, maglabas tayo ng ine! Dito naantig si Manang Felisa. Umabante ang gabay. Puno ng tapang at makikita na gagawin ng lahat maprotektahan lamang siya. Sinubukan niyang pakialaman ng dalawa. Subalit may nilagay na harang si Inggis dahilan para hindi siya makalapit. Nanatili lamang sa kinakatayuan. Walang ibang magawa kung hindi manood. Sige, tutal ikaw ang nagamon. Siguraduhin mo lang na hindi ka magiging hapunan ng alaga ko. Nanlaki ang mga mata ni Manang Felisa sa paglitaw ng kalabaw ni Mang Gastor. Bahagyang malaki ang hubog nito kumpara sa normal na laki. At presensya pa lamang masasabing hindi pangkaraniwan. Naglalabas din ito ng enerhiya na kung malalanghap ng ordinaryong tao, paniguradong maapektuhan. Kaya pala hindi ka tumigil sa pag-aanap. May tinatago pala ang kalabaw na ito. Huwag kang papakasigurado, bungisngis. Ang kalabaw ko ang siyang papatay sa'yo. Humudyat si Mang Gastor sa alaga. Maya-maya pa nagsimula na ang pagtutuos sa pagitan ng kalabaw at bungisngis. Unang salpukan, malakas sa dagungdong ang pumalahaw sa lugar. Parehong pinigilan ang atake ng isa't isa habang nanglalamon ang mga titig. Nang mapansin ni Manang Felisa na sinasabayan ng orasyon ni Mang Gastor, hindi na siya nagpauli. Kaso nga lang hindi makalusot sa pananggalang. Sinubukan itong basagin pero masyadong pulido. Inggis! Alisin mo ang harang. Hayaan mong tulungan kita. Masyadong nakatuon ang pansin ng gabay sa pakikipaglaban. Hindi rin may kakaila na sa kabila ng hagikik nito, napakalakas ng puwersa niya. Walang tigil sa pag-atake, buong lakas ang binuhos at sauli. Ginawang laruan muli ang kalabaw. Hinahagis sa ere, sa tuwing bubulusok, sasalubungin ng atake. Hindi lang nawalan ng ngipin o wasak ang bungo. Isa-isa ring naputulan ng parte ng katawan. Panghuli, pasimple itong inapakan, tinitigan niya si Mang Gastor. Sa kabilang banda hindi matanggap ni Mang Gastor ang nangyari. Lalong kumulo ang dugo sa galit. Naganda na sana para gamitin ang karunungan sa pambabarang, pero mabilis si Inggis. Hinablot sa braso dahilan para mabalian ang buto. Hinambalos. Bagyang bumuon ang muka sa lupa. Tatapusin na sana pero pinigilan ni Manang Felisa. Inggis, pakawalan mo ko rito. Puro na lang ikaw. Ako ang haharap sa kanya. May kailangan akong itanong sa kanya. Sa nagdaan ko mga pasyente, hindi ko mawari kung ano ang dahilan mo para biktimahin sila. Sinasabi ko na nga. Ano ba? Sabi hindi pa ako pinatay mo naman kaagad. Amalay ko, hindi ko alam na ganyan siya kahina. Ang sabi mo malakas, lumpo pala. Sinuri ni Manang Felisa ang matanda. Nalagutan ng hininga matapos mawasak ang bungo. Sa bigat mo ba naman? Akala mo ba hindi mamamatay yan kapag inapakan mo? Ang punto rito, malaman natin ang dahilan niya sa pambibiktima. Paano yan ngayon? Ang importante, wala nang kalaban. Hoy, kalabaw! Kalabaw! Napakamot na lamang ng ulo si Manang Felisa. Hinabol ng gabay ang kalabaw. Naiwan siyang nagpapakahirap sa pagkarga ng katawan ni Mang Gastor. Dinala niya ito sa tahanan ng matanda. Inayusan at inantay na ibang tao ang makatuklas. Pagsapit ng umaga, trabahador nito ang nakatagpo ng katawan. Sa tulong naman ng kapangyarihan ng elemento, sa paningin ng mga tao parang natutulog lamang. Pinagmukhang ang kamatayan nito ay bunga ng katandaan. Sa ganung paraan, nakaiwas si Manang Felisa na siya ang salarin.
Sa paglipas ng panahon, unti-unti ding natuklasan ng matanda ang dahilan ng pambibiktima ni Mang Gastor. Lahat ng pasyenteng dumaan, may atraso sa kanya. Silang nagkakautang na hindi na makapagbayad. Hindi naniningil sa personal si Mang Gastor dahil kapag napuno na, dinadaan sa paraan ng pambabarang. At dahil natapos na ang problema tungkol dito, bihira na lamang may dumadayong pasyente na biktima ng barang. Buhos na rin ang atensyon ni Manang Pilisa sa paglilinang ng kakayahan para anumang sakit na dinaramdam ng pasyente, kaagad niyang malulunasan. Sa kabila nito, hindi pa rin nagbabago ang ugali ng gabay na elemento. Nag-uuwi pa rin ang kalabaw bilang katuwaan at laruan. Pero alam niya sa kanyang sarili na sa oras ng kagipitan, sa oras na malakas ang kalaban, hinding-hindi siya papabayaan ng kanyang gabay na bungisngis. Alam niyo ba itong hawak-hawak kong bracelet, mga kabayan? Ang tawag dito ay Maracuyo bracelet. Ito yung pinakasikat na bracelet ngayon sa Lika merchandise. Sobrang dami ng sold. Pakita mo. Pero bakit nga ba ganun karami ang bumibili ng Maracuyo bracelet, mga kabayan ko? Ang Maracuyo bracelet ay depensa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero hindi lang siya natatapos bilang depensa espiritual, mga kabayan. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta o balik sumpa. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, mga kabayan, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na alam mong may nakaaway ka, may mga tao na hindi ka gagawa ng maganda sa espiritual na aspeto, pwede mong subukan ang Maracuyo bracelet. Hindi ka lang magkakaroon ng depensa espiritual, magkakaroon ka rin ng opensa dahil ibabalik ang sumpa na ibinibigay sa'yo. Kung interesado ka, kabayan, i-visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.